Father, magandang araw po. Magandang hapon, Father. Magandang araw. Magandang araw, Jules and Tintin. Opo, Father, paliwanag lang po natin, ano po ba ang significance ng Palm Sunday para sa mga Kristiyano? Ang unang significance ng Palm Sunday, tatlo yan kung tutusin natin. Yung unang-una ay ito ang success ng Panginoon na kinilala siya bilang hari na tagapagligtas. Kaya nga siya pinagkaguluhan. Pati yung kanilang mga balabal inilatag na para dumaan yung kanyang sinasakyang asno, donkey. At tapos nagsasalita sila ng, Osana, kami ay isalba mo. At tapos nagpapalakpakan, naghihiyawan, tsaka meron silang mga palm. So yun ang unang pinakamahalaga na siya ay kinilalang haring tagapagligtas. Ngunit, may dalawa pang kahulugan yan. Yung pangalawang kahulugan na nakikita natin, isa itong kabalintunaan. Mm-hmm. Ano ibig sabihin nun? Contradiction. Sigaw sila ng sigaw, pero 3 days after, sila naman ang sumisigaw ng ipako sa krus, ipako sa krus, ipako sa krus. O, kasi sul-sul maraming sul-sul dun Opo. At yung pangatlo, hindi naunawaan ng mga tao ang kahulugan ng kanyang pagiging hari ng siyang sinukob na tagapagligtas. Mm-hmm. Hindi yan physical. Kaya ngayon ginugunita natin para ang tanggapin natin siya ang tagapagligtas natin. Aha. Hindi siya yung hari na namumuksa at very violent, marahas, kung hindi dinadaan niya sa pagpapakita ng pag-ibig sa lahat ng kanya mga minamahal. Bakit po kaya pinili ng ating Panginoon na pumasok ng Jerusalem na nakasakay po sa isang donkey? At napakasimple po ang kanyang pananamit at hindi po yung damit ng isang hari o kaya nakasakay sa kabayo. Pinapatunayan niya ang tunay na dahilan at ugat ng kanyang pagliligtas sa ating mga kasalanan. Unang-una, kaya donkey kasi ito hindi siya sikat na kagaya ng war horse. No? Pandigmaan. Tsaka ang donkey rin, ito ay nakikitang nagsumisimbolo sa kapayapaan. Mm-hmm. Kaya kung makikita mo nga, aba, talaga matatawa ka, isang hari nakasakay sa asno. Pagtatawanan. Kaya nga, hindi naman nagtawa yung mga tao. Kinilala siya sa simula. Pero nung masulsulan at bumukal na ang mga damdaming makasalanan o negative ng mga tao, lalo yung mga elders at that time, at saka yung kanilang mga pari doon, o yung mga Pharisees, Sadducees, mga eksperto sa batas, ay nabaligtad lahat at pumunta na sa pagpili kay Barrabas, hindi kay Jesus. Yung palmeras po, ano po ang significance nun? Bakit yun po ang winawagayway ng mga tao noon? Ang mga palmeras, pag winagayway mo yan, ibig sabihin, tinatanggap mo ang haring nanalo sa digmaan. Mm-hmm. Yan tradisyon ng mga Romano. Pag mayroong mga general na pumapasok sa Roma at nagtagumpay, yan ang kanilang winawagayway, mga palmera. Tapos yung palmeras na yun po ang sinusunog kapag Ash Wednesday, tama? Pinabasbasan muna natin yun, yung mga palmera, at ito'y tradisyon, at itong sinusunog para gawing paglagay ditong abok sa ating noo, sa Ash Wednesday, na noong pa natin ginawa. Anong koneksyon nun, Father? Bakit ganun po ang naging tradisyon? Ay naging tradition lang yan kasi nga dahil blessed yun At marami pa nabasbasan, ibig sabihin ng blessed. At ito, nakita rin natin yan na sa ating traditions, paniniwala natin, merong pagkakataon na nilalagay mo yan sa iyong bahay. Parang pinapakita mo ang simbolo ng pagtanggap mo kay Jesus bilang iyong hari. Yung iba nga sinasabi basta kumikidlat, malakas yung daluyong, ay nagdadasal sila at silang kanilang inilalagay doon sa kanilang mga pintuan. Kami ginagawa namin. Lang. Wala naman doktrina tungkol talaga doon. Yeah. Yung iba naman po Father, naniniwala sila na nakakagaling daw ng sakit yung mga na-bless na palaspas. Nakarinig na po kayo ng ganung paniniwala, Father? Ano pong reaction nyo? Maraming paniniwala kasi sa atin.
lalo tigil doon sa mga manggagamot, mga faith healers. Yeah. Yung iba nga pati yung lahat ng gamit sa simbahan, from holy water, ay iniinom yon. Walang masama doon. Yung mga holy oils, di ba? Kasi nga, meron kasing pinagmulan yung blessing na yan, kagaya ng holy water. Yun ay salts and water na na-exercise, yung pinatalsik ang diablo, in-exercise yung dalawang bagay na yon na maaaring pinasukan ng diablo. Tsaka babasbasan, mahaba-haba ang ritual nun eh. So ito ang sinasabi na pati yung asin, pwede mong gamitin para pandepensa mo sa diablo. Kasi yung mga exorcist nga, ginagamit din yun. Tsaka yung oils. At higit sa lahat yung blessing, yung holy water. Kasi ibig sabihin nun, nandun yung presensya ng Panginoon na binabasbasan ka. Kaya nga huwag tayo magsusuot ng anumang krus, amulets na hindi binasbasan. Dahil ang mahalaga yung pagbabasbas dun. So ito yung mga paniniwala. Ang tingin lang natin dyan, sabi ko, nakakagaling ng sawa natin. Ingatan nyo lang na palaging ang Diyos ang makapangyarihan at yung kanyang tulong ang hinihingi natin. Hindi yung ibang tulong ng ibang makapangyarihan ng Espiritu. Naiisip lang natin, Father, yung nangyari sa ating Panginoon na yung nga, binabangkit nyo, after ilang araw lang, nagbago na agad yung pananaw ng mga tao doon sa Jerusalem at ang tingin na sa kanya ay isang kriminal. Parang ganun din na nangyayari pagdating po sa politika, no? Sa simula, ikaw ay ipe-praise ng mga tao, but eventually in the long run, kapag may mga mali ka lang nagawa sa iyong pamamalakad, ikaw naman isinusuka na ng mga tao. Pero si Kristo, wala ho siyang ginawang mali. Pero bakit ganun po kabilis yung pagbabago ng isip ng mga tao? Ang una kasing, kung titingnan natin, ang unang dahilan niyan ay yung mga nagsulsul. Di ba? Kasi yung mga nagsusulsul, nakalaban ng Panginoon, ito yung ayaw tumanggap sa Kanya bilang tagapagligtas. Palaging nagda-doubt sa Kanya, ayaw maniwala, at palagi siyang sinusubukan. Nasa buong New Testament yan. Palagi siyang binibigyan ng mga trap. No? Hinuhuli siya. Napakatalino niya. Alam din naman natin na pag naging popular ka sa tao, yung dating popular, ayariin ka niyan. Kasi sino ba naman itong anak ng karpenteron to? Paano ko tatagapin Diyos yan? Yun ang una dun yung sul-sul. Yung mga marites dyan, sa mga sinungaling, mga liars, hindi pa nila alam, sinisiraan na nila. Kaya ang Panginoon, na marami siyang milagro na gawa, marami siyang pruweba na ipinakita sa mga tao, hindi naman lahat kasi hindi naniwala. Marami rin mga naniwala at kumampi sa Kanya. Kaya nasa puso natin din na kapag hindi na nakikita na binibigay sa'yo ang gusto nila, madalas kasi tayo, pati ang Diyos inuutusan natin bigay mo sa akin to. Hindi kasi tulungan mo ako. Pag hindi ka natulungan, masama loob mo. Wala naman talagang Diyos Bulaan lang yan. Ito ang nakikita natin na ito nakikita sa puso ng tao na yung taliwa sa ating pananampalataya. Kasi pag nanampalataya ka, todo bigay mo. At ang Diyos lang ang makapangyarihan para sa'yo, tutulong sa'yo. Sa Pilipinas po, Father, naging tradisyon na po natin itong pagpapako sa krus at pananakit sa sarili. Ano po ang posisyon ng simbahan sa ganitong klaseng tradisyon? Ang sinasabi ng simbahan na si Kristo ay nagdusa na para sa ating mga pagkakasala. No? Hindi na tayo kailangan gumawa pa ng panibagong pagpapakasakit sa sarili natin, lalo pag physical. Ngunit, naunawaan, halimbawa ako, nakikita ko, naunawaan ko, na may mga tao may panata. Ano ba yung panata? Natulungan ka ng Diyos, sumumpa ka, na manata, nagbigay ka ng panata sa Kanya na taon-taon, Panginoon, ay gagawin ko to. Magdudusa ako para sa kasalanan ko at para maramdaman ko rin ang dinama mong paghihirap sa pagliligtas sa aking pagkakasala. Kung panata mo yun, pinipilit mo lang sundin. Ay, mahirap naman sabihin, huwag ka sumunod sa panata mo. Panata mo sa Diyos yun. It's you and your God. Yun lang huwag natin gawing show. Huwag natin gawing
upang sumikat ka. Huwag natin gawin upang kumita ka. Yun ang kamalian kapag yan ang ginagawa mo. Ulitin ko, yung panatang pagsakit sa sarili ay hindi na kailangan nga dahil marami naman tayong pagduros ang dadaanan. Nako, garantisado yan. Lahat tayo, kayo, ako, lahat ng tao. Meron tayong pagdurusa na hindi natin na gusto. Nangyayari na lang sa atin. Pero panata, ibang usapan yun. Pinakako mo sa Diyos yan. Tumitingin ka ng utang na loob sa Kanya. Marami nga dyan, pangako ng pangako, di matinutupad. At least yung mga namamanata, tinutupad nila hanggang sila mamatay. Yun. Father, paano po yung tamang pagninilay ngayong Semana Santa? Ang unang resulta dapat ng pagninilay ay napapalapit ka sa Panginoon. Ano kahulugan nun? Ninanamnam mo ang pagmamahal niya sa iyo. Dinadama mong matindi ang mga biyaya niya at ikaw ay pinatawad. At gayon din, titingnan mo rin ang mga kasalanan mo na gawa sa kapwa mo. Kasi lahat ng kasalanan ay pagsira sa pag-ibig o pagmamahal sa isang ugnayan. Marami tayong nagawang ganyan. Hindi lang natin nahalata. So ito yung nininilay mo at pinabalikan mo ang malaking pagdurusang ginawa ng Diyos para sa iyo. Nalilimutan natin yun eh. Ang daming paghihirap niyang ginawa. Kung iisipin mo lang ganyan ni Saint Francis of Assisi, hinihiling niya sa Panginoong Diyos mula siya na na-convert, no? Nawala yung kanyang pagiging playboy, nawala yung kanyang karangyaan. Ang palagi niyang hinihingi sa Panginoon, ipadama mo nga sa akin ang laking hirap at sakit na ginawa mo para sa akin at para sa amin. Kaya pagkatapos nagkaroon siya ng stigmata, no? Yung mga pako na ginawa sa Panginoon, binigay sa kanya yon kasi hinihiling niya. Yun nga, ang pagninilay natin, babalikan natin, gaano tayo kamahal ng Diyos. Kasi nga wala namang gagawa sa atin nun eh. Sa ordinaryong tao, nako, ngayon eh, fall in love, fall out of love, tapos na. Pero yung ginawa niya, ibinigay niya lahat. Palong pagdurusan niya. Kung hindi lang natin madadama yun, eh baka naman tayo masyado ng garapan na wala tayong pakiramdam sa pagmamahal na binigay niya sa atin at pagdurusa para sa atin. So sa pagninilay na yan, lalo ka napapalapit sa Panginoon Diyos. Amen. Na maunawaan mo ang mga pagkakataon na nawawala ka ng pag-asa. Bakit ka mawawala ng pag-asa? Nandiyan naman palagi siya. Kasubaybay. At mga pagkakataon na pag talagang wala ka na ibubuga, ay tutulungan ka pa niya. So ito ang napakahalaga na panalangin natin at paglapit natin sa Panginoon sa ating pagninilay, lalo tigit sa kanya mga ginawa ngayong Holy Week. Amen. Dahil Holy Week nga, Father, marami ho mag-out of town, magpupunta sa mga resort, mag-abroad. Kapag sila po ba ay hindi nagdasal o hindi pumunta sa mga simbahan during Holy Week, maituturing po bang kasalanan po yun? Ang kinikila nating kasalanan nga ay yung kanilang partisipasyon. Halimbawa, Easter Sunday, ito pinakamalaking kapistahan ng ating buong pananampalataya at liturhiya. Yung ganong pagkukulang, sin of commission yon. At the same time, sin of omission din. Kasi binaliwala mo. Ang masasabi ko lang, ang pagkakataon ay sasayangin mo ngayong Holy Week. Naintindihan natin ang sa gulo ng buhay at sa hirap ng buhay ngayon, gusto mo yung karangyaan mo na sa sarili mo, magbakasyon, magpahinga. Pero sana, magbigay ka ng panahon. Tagal-tagal din naman yung bakasyon yun na gaya ng tinanong niyo sa akin, magnilay ka, magsimba ka, lumapit ka ulit sa Diyos. Kasi alam niyo, pag pumasok ka sa simbahan, ito ay house of prayer. Ito ay simbahan at the same time, ito ay sambahan, lugar na sinasamba mo ang Diyos. Meron yung aura na pag nagdadasal ka doon at tatahimik ka ng todo, nakukuluban ka ng Espiritu Santo. Marami kang bagay na maiisip na hindi mo talaga naiisip. Itong panahon na hingi ka sa Diyos ng tawad, itong panahon na titingnan mo saan patungo ang buhay mo, hindi ka parang tuod na nandyan tinatampik-tampik ng
ng alon sa dagat na hindi mo alam saan ka pupunta. Dahil ang ating buhay ay galing sa Diyos, doon rin tayo babalik. Isa nga sa napakagandang sinasabi sa Biblia, nung hindi maniwala ang mga tao kay Jesus sa kanya mga sinasabi, kasi parang imposible sa kanila yun. Tinanong ng Panginoon sila Pedro, ang kanyang apostoles. Ang sabi ni Pedro, Panginoon, pag hindi kami naniwala, saan pa kami pupunta? Ikaw na nga ang tagapagligtas. Yung salita ang pinakamahalaga. So, yun ang babalikan natin na give time for prayer. Give time for yourselves by once more going back to God. Kasi masyado nang nasa laula ang daigdig. Lahat na lang ng level ng tao nasa laula na. Kaya nagkakawindang-windang tayo sa ating buhay. Wow, ang ganda naman nun, Father. Pero sa panig po ng simbahan, Father, curious lang kami, paano po naghahanda ang mga pari na tulad niyo po kapag Kwaresma? Sabi kasi, meron kaming mga recollection, retreats, at yung halimbawa, meron kaming Christian Mass. No? Ito yung misa ng Christmas na muling hindi nagpapanibago kasi wala na kami lisensya i-renew Pero pinapalakas namin ang aming sinumpaan at inuulit yun sa pamagitan ng obispo. Ganon din, yung liturgy ng Holy Week, napakahaba niyan at ang daming preparasyon niyan. Ipati yung mga paghahanda mo lang sa simbahan, pagbibigay mo ng recollection. Ako lang ewan. Pang-apat na recollection ko wala pa yung Holy Week. Sa malalaking grupo. Mahalaga yon dahil piniprepare namin yun. Hindi ka basta dakdak ng dakdak dyan, no? Nagdadasal din kami para ihanda yun. Kasi pag hindi, para ka lang batingaw na ngak-ngak na parang wala namang say-say. So from spiritual preparation hanggang liturgical preparation, busy kami. At hindi lang individual, kundi kasama ng buong kaparian at ng aming obispo. But thank you, Father, for finding time for us today. Marami po kayong na-touch ng mga puso ngayong araw na ito at nahigit na lumalim ang faith nating mga Katoliko sa pamamagitan ng sharing nyo po today.